our beloved Boss Mike Cervera. VP Sara at kanyang kampo nasa panic mode na kaugnay sa napipintong impeachment trial. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Marian. Grabe talaga mga kababayan, nagpapanik na talaga. Siguro mga kababayan alam niya na mai-impeach siya. Siguro mga kababayan dahil hindi nila nakuha yung pera sa Hong Kong na panunuhol sana nila. Aba mga kababayan, yun na. Bigla na lang naku, hindi, delikado. Mag-ano na kayo, apela na kayo sa Korte Suprema. Kasi delikado na talaga ako. Oo, pag na-impeach ako, kahit na barangay tanod, bawal na ako. Sabi ni Sarah. Wala na! Sabi ko sa inyo saan ba mapupunta yan? Noon pa sinasabi ko na, dalawa lang ang pagpipilian. Inuulit ko lang. Dalawa lang ho ang pagpipilian ni Sarah. Mag-resign ka o ma-impeach ka. So doon lang ang pagpipilian mo, wala nang iba. Huwag ka nang sumaklolo pa, magpasaklolo sa Korte Suprema. Wala silang kinalaman sa impeachment mo. Anga. Diba? Nako. Yari na. Tuloy. RMN Live Report. Para nga kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, kitang-kita ngayon na nasa panic mode na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang buong kampo. Reaksyon nito ni Bungalon matapos maghain si VP Sara at ang kanyang mga kapanig ng mga petisyon sa Korte Suprema na ang layunin ay harangin ang pag-usad ng impeachment case. Ay, nako! Sara, wala ka nang magagawa! Hoy, magandang gabi pala mga kababayan ko. Oo, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera. Samanta ko ng mundo, naroon kayo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga Ilocano dyan, sa Ilocos Sur, sa mga taga-Norte, na imbag na rabi ka na kayo amin. Apo! Sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan, masantos ya labiod si kayon amin. Sa mga Bisaya, maayong gabi. Mga Bisaya, mga kababayan ko, delikado na to si Sara. Mga kababayan, wala na to. Maniwala kayo. Yung nararamdaman ni Sara, parang nakikinikinit ako. Nagtitigargar na yung mga tumang niya. Di niya na alam kung anong gagawin niya. Kaya nga mga kababayan, nagpunta ng Japan, akala niya, malilimutan niya. Yung pala mga kababayan, lalo pang lumala. Nung tumakas siya. Wala na! Wala na ho. Oy, thank you naman Mini Andaya. Thank you naman matanda na ho tayo 60 na tayo kasi 60 ko lang nung nakaraang buwan. Ata na. Bunso dito ay tiniyak ni Bungalon na ang impeachment complaint laban kay VP Duterte ay nakasunod sa lahat ng mga constitutional requirements. Oo naman, nakasunod, maayos! Sabi nga nung isang senador, wala naman tayong magagawa dyan. Diba? Walang magagawa dyan si Presidente, walang magagawa dyan ang Korte Suprema, wala rin magagawa dyan ang Senado kung hindi sumunod sila. Yun, kung i-acquit nila si Sara, o di okay. Kapag paano yan? Paano kasi mga kababayan, ganito lang yan. Nakikita na ng mga tao yung sandamakmak, sandamakmak na taong sumusuporta kay Pangulo. Nakikita nila sa mga rally ngayon. Kapag dumadalo sila ng mga ng proclamation rally, ng meeting de Abanche, mga kababayan ang tao pinuputakti si Pangulong Bongbong Marcos Ngayon naikukumpara nila mga kababayan. Ang alin? Ang rally naman ng kabila, kampo ni Digong. Kahit pa si Digong nanghihina, pumupunta na nga para makahila ng tao siya. Kaso mga kababayan, wala pa rin, di ba? Ilan lang. So paano yun mga kababayan? Ito na ngayon. Kaya natatakot na sila. Alam nyo naman, pagdating sa politika, kung sino pinakamarami, yung mga politiko, doon sila.
Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, paano yan? Sabi nga ni Missy Cruz, dami tao sa Tagum. Hindi lang yun, sa Pasay pa. Cuneta Astrodome. Ay, grabe ho, pinutakti ng tao talaga. Yung iba nga ho, sa bubong na eh. Sa sobrang dami ng tao sa Cuneta Astrodome, mga kababayan, yung mga tao doon na lang sa bubong nagkasya. Ay, nako, grabe talaga. Ibang klase si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Talagang akala mo, Hollywood star eh. Ganon talaga, pinuputakti ng tao si Pangulo. Si Digong, tanong nyo. Tanong nyo si Digong. Digong, may tao ba? Ilan libo, ilan daan? Si Pangulong Bongbong umaabot ng 200,000. 200,000 plus parang subscriber ko. Pero magsi-7,000 na ako eh. Di ba? Wala na mga kababayan. Bukas sa Dumaguete, tandaan nyo. Nandyan ako. Abangan nyo ako ha. Paano? Pakita mo naman persa mo, Digo. Ang nakakahiya kasi yung mga sumasama sa'yo, tinaas mo lang yung kamay nila, pero ayaw sa'yo. Para bang napipilitan na lang na dumikit sa'yo, ano? Pero alam mo, Digo, sabi ko nga kaninang umaga, para kang may ketong. Pinandidirihan ka na ng mga politiko, no? Yun na lang yung mga parang pinabili ng suka at mga pinadeliver ng suka na lang yung nagtsatsaga sa'yo. Nakakahiya, no? Nakakahiya, mga kababayan, eh. Biruin mo, namulot-mulot na lang daw siya, sabi ni Presidente. Tuloy natin to. Bakit? Sa paglilitis sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Ang Kibunggalon, nakabilang din sa House Impeachment Prosecutor, dapat ay tigilan na ng Vice Presidente at kampo nito ang kung ano-anong taktika at publicity stunt at sa halip ay direktang harapin na lamang ang mga akusasyon laban sa kanya. Correct, mga kababayan. Dami pang pakeme. Ang daming padrama. Biruin mo, mga kababayan, nung nakaraan, di ba? Ay, kahapon. Biruin nyo, ginagawa nila yung survey niya, yung trust rating niya. Pinapataas ng mga unggoy na kaalyado niya. Mga kababayan, yung Okta, nag-survey, ang baba niya. Yung huling survey nga, Jojo Chavez, alam mo, 19% na lang. Sabi ko nga, magiging negative pa yan. Baka magiging negative 200. Yan na, sa kasaysayan. Hindi na mabibreak na record ni Sara. Opo, siya, sa kanya lang nangyari yan. Mula sa 90, bumagsak ng 19. Sabagay, magkatunog pa rin. 19. Oo, parang hindi nagkakalayo, konting diferensya lang, tunog lang. Tunog lang yon, mga kababayan, ng diferensya. Mula 90 hanggang 19. Grabe, no? Laki. Ang laki ng diferensya sa numero. Pero pag pinagkinggan mo, parang konti lang yung diferensya, ganon, dinadaya nila. Dinadaya nila, mga kababayan, pati survey ng mga lehitimong mga nagsasurvey. Tulad ng Okta, tulad ng SWS, sinisiraan pa nga nung isa. Sino? Yung labi hanggang baba. Sinisiraan pa, mga kababayan. Paano naman yung Tangere? Lahat na lang nagsasurvey. Wala na si Sara Bagsak na. 71% na yung agwat. Hindi na nakaangat kahit isa. Mga kababayan, 3 taon na, magtatatlong taon na ni isa, hindi na nakaangat. Bumagsak ng bumagsak. Grabe, no, mga kababayan ko. Eto na. Bakit? Kasama mo sa DZXL. Ayan na, mga kababayan ko. Pero alam nyo, nung nakaraan, sabi hindi siya takot tingnan nyo. Samantala, ang pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte sa Japan, patunay na hindi ito natatakot sa impeachment trial ayon sa isang House Prosecutor. Kita nyo, hindi siya natatakot nun. Atapang atao. Sabi ko, iba talaga si Sara, no? Atapang atao. Pero ngayon, mga kababayan, iba na, no? Yan po yung balita nung nakarang araw. Siguro mga 4 na araw na nakakalipas. Yung 4 na araw nakakalipas, biglang nagkaroon ng mga rally, ng mga kampanyahan.
Aba, nakita nila mga kababayan ang daming tao. Saan? Sa kampanyahan ni Pangulo. O, kita nyo? O, tapos eto pa, nadagdag pa mga kababayan. Sa lalong kinabagsak nila, nagsalita pa yung tatay. Yung tatay na mukhang inimbalsa mo. Diba? Yung tatay niya na mukhang inimbalsa mo na, kinabukasan, nililibing na itsura. O, ano nangyari mga kababayan? Papatayin na lang natin yan. 15 na senador. Pasabugin na lang natin. Aba, lalong nagalit yung mga tao, mga kababayan Yung mga senador, mga kababayan na imbis na boboto, i-acquit si Sara. Hindi na. Hindi na nila gagawin. Bakit kanyo, mga kababayan? Kasi, papatayin diyari ka na ngayon, nagalit yung mga senador, yun ang totoo. Hindi ba't nung nakaraan, bago yan magwala-wala, sino? Yung mukhang inimbalsa mo, na mukhang ililibing bukas. Nagwala-wala ho yan. Sabi papatayin niya daw lahat yung mga congressman. Ayun, pati kaalyado niya, abay nagtalunan. Lumipat na kay Pangulong Bongbong Marcos lahat ngayon naman ang tinatakot, yung mga senador, papatayin daw niya yung 15 Hindi nga sigurado kung sino yung 15 Pero mga kababayan, natakot din sila Nako, impeach na natin yan si Sara. Contempt yan, contempt. Diba? Yun po yun. Paano ngayon to? Nag-file na daw si Sara. Ginapang nga na parang ahas. Walang nakakaalam. Ngayon, alam na natin kasi umalingaw-ngaw. Ngayon mga kababayan ganun siya Shh! Supreme Court! Rescue me! Rescue me! Wala desperado na sila. Kaya nga sa balita mga kababayan sabi rito sa balita, desperado na at nagpapanik na Kanyang kampo nasa panic mode na kaugnay sa napipintong impeachment trial. Yan! Kita nyo, nagpapanik na yan. Sabi ko nga sa inyo Si Digong, akala nyo, normal niya lang na naglalakad na nanginginig. Nanginginig yun dahil nga sa impeachment at sa ICC. Kaya ako tuwing naglalakad si Digong nanginginig, baka mamaya nandiyan na yung ICC sa likod. Nanginginig si Digong, di ba? Kasi iniisip niya, nasa isip niya, nararamdaman niya, nandiyan na ICC. Nanginginig ako, dalian nyo, sakay nyo na ako sa kotse. Ay, grabe tong mga Duterte, Ay, nako. Wag nyo kakaawaan, Hindi dapat kaawaan yung mga yan. Baka mamaya pag nakita nyo sila na pinaguhuli na, nakita nyo sila na nag-aiyakan na, maawa naman kayo bigla. Aba, hindi kinakaawaan yung mga ganyan. Sabi nga ni Luke, mga kababayan, si Duterte ang naglubog sa atin. Saan, mga kababayan? Sa pangit na pag-uugali ng kabataan. Siya nagmulat ng ng mga pagmumura sa social media. Siya ho lahat yan. Diba? Maaawa pa kayo. Siya ho yung nagpapatay ng libo-libong mga kababayan natin. Walang awang pinatay. Meron pa nga magkapatid, kaharap pa yung ina. Diba? Kakaawaan nyo ba yan? Hindi nga naawa sa mga kababayan nating mahihirap yan. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.